Ayan, balik ko na lahat. Yung pipe, nidugtong ko na. Ayan, parit pa rin. Open ko to, pakita ko sa inyo. Open ko guys. Kung saan ang mabubuhay yung water pump natin. Yan, buksan ko. Yan guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayan. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapaggawa ng video kasi lagi tayong busy. Minsan gabi na kami makauwi galing sa site. Then the same time, linggo naman nasa kubo ako, nagagawa ako ng kubo natin na yun, nagsasake na ako ng second floor na tubular gamit ko. Ngayon, punta tayo ng Parañaque kasi meron akong ginawa na water pump doon. Siguro by December last year. Ang nangyari, hindi siya makahigop ng tubig, although may tubig naman galing kay service provider. Tsaka isa pa, yung storage tank niya naka-elevate, or ibig sabihin mataas, tapos lagi naman puno. Ibig sabihin mababa siya by gravity. So dun pa lang magtataka kayo ba't hindi nahihigop ni water pump. Yun, check natin kung bakit hindi nahihigop. Ang nangyari kasi may APC na nakalagay doon. Sinend sa akin yung photo or picture nung owner nung water pump, naka-red yung yung APC. Ibig sabihin yun, nakailaw yung failure. Ibig sabihin walang tubig na mahigop si water pump. Although naka-elevate yung storage tank, katumbas na nasa third floor yung pagkaka-elevate ng storage tank. Pakita ko sa inyo yung storage tank pagdating natin sa site. Siya nga pala, bago nice ko muna pasalamat kay Dong Cheng. Yun, yung video nung cordless drill na upload ko na. Ang next i-upload ko naman is, abangan nyo guys yung video nung cordless na brushless na na angle grinder guys, at saka mga safety features niya, kung gaano siya kaganda, at saka kung paano siya gumagana, kasi may mga safety features siya na wala kay natural na angle grinder. At the same time, cordless na siya at brushless. Yun. Tapos mamaya pakita ko sa inyo na nakailaw yung red dito sa APC niya. Yan, kumbaga indikasyon yun na gumagana si water pump pero walang mahigop na tubig, kasi nga ang nadidetect yun ni APC guys. Ayan, yun yung function nito. Sa ngayon, pakita ko muna tong storage tank. Ayan, bali yung nasa pinakataas, yun yung ginagamit nila. Ito kasi nasa pangalawa sa mid quarter yan. Hindi sila naka-series or hindi sila konektado. Doon na ako yung water pump natin doon sa pinakataas. Ay mayakit natin, pakita ko sa inyo. Tapos bababa din niya dito diretso sa natin sa water pump. Yan, binuhay ko na or pinander ko na yung water pump natin. And makita nyo yung failure, umiilaw yung red. Ibig sabihin nun, hindi dumidiretso yung tubig. Pero kita sa taas, pakita ko sa inyo, may tubig yung storage tank guys. Kumbaga, kahit hindi man siya puno, may tubig talaga yun. Kaya dapat ito hindi siya iilaw ng red. Yan, ito binuksan ko, yun makita nyo, in backflow lang yan wala yan, wala connection yan. Ito yung dapat dito minalabas sa tubig na guys para masabi natin na merong may higop si water pump. Yun, nakita tayo sa taas at tingnan natin kung anong dahilan kung bakit hindi nadiretso yung tubig galing si storage tank papunta sa kay water pump. Ngayon dito tayo sa taas. Ito yung storage tank. May tubig naman yung storage tank niya. Wait lang. Yan halos puno nga or hindi man puno, malapit na siyang mapuno yung tubig niya. Kumbaga doon kayo magtataka kung bakit ito is hindi bumababa papunta ng ng water pump. Kung makita nyo yun almost third floor na katumbas dito. Ayan nandun sa baba yung ating water pump. Ibig sabihin yun, dapat by gravity is bababa siya. Susunod natin check yung mga valve, baka naman naka-off, pero syempre minsan nagagalaw or hindi natin papansin, lalo na pagka gate valve. Hindi natin alam yung position ng on and off compare kay ball valve na pag naka-straight siya or naka-align sa pipe is naka-on, din pag naka-horizontal or naka-balagbag
is naka-off siya. Yan. Check natin yung mga valve naman. Ngayon, kung hindi valve, check din natin yung ibang pipe. Baka naman merong clog or bara. Kaya yun, na hindi nakakadiretso yung tubig papunta kay water pump. Ito guys, ang nakita ko na yung dahilan. Kaya minsan may tubig doon, tulo-tulo. Eh dito, punong-puno ng ano to, ng kalawang. Galing doon sa storage tank, sigurado yun. Dito na ipon sa bushing reducer. Yan, pinalas ko. Tapos papalitan ko na rin siya ng ano, 3/4. Open ko to, may tubig na. By gravity. Yun no? By gravity yan. Kumbaga, doon ang gagaling yan sa tank eh. Ito na lang yun. Tapos diretso na siya doon sa ano, sa water pump natin. Yan. So far, nakapula pa siya kasi nga, naka ano siya, walang tubig na naihigop. Kaya nakapula pa. Once na bumalik, or naidugtong natin to, then open natin yung gate valve. Ano yan, mag-open yan or kung saan na niyang bubuhayin yung water pump kasi may tubig nang papasok dito, pupush niya yung spring, madidetect ng APC, yun, ang mangyari, mag-automatic na yung water pump. Tapos si bladder, gana rin, andito na rin naman tayo, check na rin natin. Dapat ito, meron yung pre-charge. Ang pre-charge ito dito sa kanyang walang nakalagay. Yun, walang nakalagay dito. Pero, dapat dito ay meron tayong mariread na ano, na 29 PSI. Yan. Check natin. Ito, meron tayong check natin yan. 0 PSI. Meron tayong gauge. Yun. Yun, na-press natin. Ito, wala pa rin. Ibig sabihin, halos wala na rin siyang hangin. Kakargahan natin siya ng hangin. Pag pinares ko to kasi, oh, yun, no? Mahina. Ibig sabihin, wala na talaga. Dapat meron itong free charge para ma-avoid din natin na masira yung, ano, yung bladder niya or yung goma. Yan. Dito naman, yun, lalagyan ko na siya na union patente. Kasi, pinutulog ko na siya eh. Hindi ko na siya, kumbaga, hindi natin may babalik kasi may thread ito. Doon naman naka-solvent. Yan. Kaya yun yung patente na lalagyan natin dito. Ito yung sasabi ko yung gate valve. Hindi nyo alam kung naka-on or naka-off. Yan, pinakargahan ko muna siya ng hangin. Dati yung mayroong compressor yung may-ari. Ayan. Kaya hindi tayo mahirapan magbomba ngayon. Tapos nidugtong ko na pala yun. Yun yung patente na lang yung ginamit natin. Kasi nga yun, nabanggit ko, may thread na. Tapos sa kabilang side is naka-solvent na. Hindi nyo na gagalaw or may ipat yung roscas doon sa mail adapter. Dito yung mail adapter. Ito may ikot. Kaya gumamit ako ng union patente. Yan, ito size nyo. Hindi nyo papansin kung naka-open ba siya or naka-close. So far ngayon naka-close siya. Yan. Ang pag-open niya is yan, counterclockwise. Then pag i-close natin, clockwise guys. Yan. Yun lang yung sigurong reason kaya wala siyang may tubig. May plug do sa yung bushing reducer. Yan, open ko to, pakita ko. Yan, open ko na. Yun, no? Lakas, no? Close ko ulit kasi naglalagay pa tayong pre-charge do sa ano, sa bladder tank. Ayan, no? Close ko siya. Mamaya pakita ko sa inyo. Pag kinabit ko na to, under na lang nakusa yung water pump. I-automatic na APC pag bumalik yung tubig. Ayan, ibalik ko na lahat. Yung pipe, nidugtong ko na. Ayan, parit pa rin. Open ko to, pakita ko sa inyo. Open ko guys. Kung saan ang mabubuhay yung water pump natin. Buksan ko. Ayan. Yun, no? Ayan. I-open ko to. Bumalik yung flow ng tubig. Yun, kusang nabuhay. Yun yung dapat ang trabaho ng APC. Pag walang tubig na mahigop siya, i-off niyo yung water pump. Then kapag automatic na bumalik na yung tubig, kailangan automatic din niyang i-on yung water pump. Hindi niyo na kailangan restart. Although may time na gano'n na kailangan nyo restart or i-reset, yun talaga dapat. Yun yung tama. Na once na bumalik yung flow ng tubig or meron na nahigop na tubig sa water pump, kailangan automatic niyang i-on si water pump. Yan. Sabihin, hindi nyo na kailangan pang restart o kaya abangan kung may tubig na ba or wala para lang buhayin ulit si water pump. Automatic na po siyang mabuhay. Kaya nga APC, automatic pump control. Yun, nalagyan natin ang pre-charge nga pa ito. Di ko napakita sa inyo. Pero yun, kailangan meron siyang 29 PSI. Luckily, merong merong compressor si owner yan. Ito natin kung makaka-off siya ng 40.
Oh, cut off na siya. Yun. 60 pala yung ano ito. Yung cut off. Kaya ito, pag magka-cut on, nasa 40 PSI guys. Yan. 60-40 kasi may 20 PSI differential siya. Natin, ngayon hindi na namumula kanina. Nung na-under natin, hindi na namumula. Sabihin kasi continuous na yung flow ng tubig papunta or dire-diretso na yung tubig na nakukuha ni water pump. Check natin yung faucet kung nagana na. Tayo dun guys, na ano, na check din na water pump. Ngayon guys, 10 na alas natin yun, 10:51. Yan, dito pa rin ako sa Parañaque. Iba naman to sa ginawa natin kanina. Ito namang storage tank na to. Nagpalit lang ako dito ng ano, float valve. Ayun, level control valve. Ang nangyari kasi nag-overflow to. Ngayon, nantay ko pang magkatubig. Ngayon, nagkatubig yan. Check ko kung aawas, nag-feel na naman siya. Kaya natin ito sa taas. Dito tayo sa taas ngayon. Malapit na mapuno. Check natin kung mag-overflow siya. Yun yung naging problema nito. Kasi yung level control, ano nangyari? Nag-overflow na siya. Yan, maagos na dito sa baba. Hindi na kasi mga patungkol sa bubong. Yun. Yan, 11 PM na. Dahil sa Parañaque pa rin. Yun guys, nantay ko na kasi iba yung actual na kapag napuno siya, although na-test ko naman kung gagana siya, pero iba yung actual kung aapaw pa siya or aawas. Yun yung minsan mga dahilan kaya kung minsan hindi ako nakakapaggawa ng video, medyo busy tayo, gabi na tayo minsan makauwi. Imagine nyo, from Parañaque to Nagcarlan, ilang oras na biyahe din. Tapos isa pa, sobrang ano yung ating schedule. Bukas meron na ulit tayong schedule Gaya nyan, makakauwi ako mga 2 AM, 1 AM to 2 AM. Tapos bukas may another project tayo, ibang site naman. Tapos the other day, Tagaytay ulit, balik tayo. Yun, kumbaga, meron kasi ako, iba pa yung mga mini-maintenance ko guys. Kaya, pero kung may mga tanong kayo, sulat nyo na sa comment. Ginagawa ko ng paraan para minsan dumating ako ng maaga sa gabi, sinasagot ko yun. May mga tanong kayo, sulat nyo na sa comment section. Tsaka, like and share na rin yung video natin.